woman, promising to inspire, now under fire. If you want to win, you are more likely to want to keep your mouth shut. And exposed for hypocrisy. Trans women, the women with husband, divorced women, they can compete like. You cannot preach something and then do the opposite. Questions about the big business of beauty. The people that have the ability to produce these pageants, we need to hold them more accountable. Have the crowns in these competitions lost their luster? There's a reckoning happening in pageantry. Really, truly may be the end of Miss USA or Miss Universe. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong pag-uusapan itong Miss Universe kasi controversial po siya ngayon dito sa ibang bansa at meron rin po kasing gumawa ng documentary dito na pinamagatang Cracks in the Crown. So basically ay ang pinupuntirya po dito itong CEO nga na si Anja Carotatip. At the same time, pag-uusapan rin po natin kasi merong pa-survey itong Missology na merong 3.7 million na followers dito sa social media at ang sabi doon sa kailang survey ay number 1 na daw itong Miss Grand International. So na-overtake na po ng Miss Grand International itong Miss Universe base dito sa naging opinion ng mga tao sa botohan ng Missology. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So pag-uusapan natin itong crisis ngayon sa Miss Universe mga kapolitika kasi tayo personally is hindi rin po natin nagustuhan yung naging resulta. Ako nga yung nanood ako nung live ng Miss Universe sa Coronation Night ay nung nalaman ko na hindi nga nakapasok itong si Chelsea Manalo ay agad kong pinatay yung live. So hindi na ako tumuloy doon sa panonood. Kasi yung expectation nga natin na sana is makaabot man lang siya ng top 5. But the worst is kahit top 12 is hindi man lang nila pinasok itong si Chelsea where in fact napansin nga itong si Chelsea ng ibang mga kilalang personalidad, especially itong si Tyra Banks, itong host dito sa Telemundo. So napaka-imposible at hindi ko ma-imagine na ano ba nangyari doon sa mga judges. Alangan naman imposible namang pumikit itong mga judge nung nag-perform itong si Chelsea. Napaka-polish naman yung kanyang performance doon sa stage. So napaka-imposible po at unbelievable mga kapolitika na hindi siya nakapasok sa top 12. So although tayo naman is personally naka-move on na tayo, sinasabi lang natin na ito yung mga ganap ngayon dito sa social media. So dito sa interview, dito sa documentary na ginawa na sa ibang bansa ay sinasabi nila bakit daw itong mga CEO, itong mga ulo ng Miss Universe ay nagbibintot-bintot na sila ng mga winners prior. Okay, so before nag-start itong Miss Universe ay diba meron na sila mga hot picks kunwari na meron na sila mga paborito where in fact dapat non-partisan sila at dapat na pantay-pantay yung pagtingin nila sa mga kandidata kasi kung ito nga ay competition, bakit pa sila magpili ng mga winners? So ano yon, red flag na yon. So, doon is hindi daw nila nagustuhan itong naging behavior ni Anja Carotatip na kung saan ay bias dito sa mga kandidata ng Miss Universe 2024. So ngayon is nagpa-survey nga itong Missology na merong 3.7 million na followers dito sa social media at base po doon sa lumabas sa kailang survey mga kapolitika ay ahead ng more than 10,000 votes itong Miss Grand International ni Mr. Nawat kasi somehow kahit hindi na iuwi ni CJ Opiasa yung corona ay parang meron namang hustisya doon sa naging kapalaran ni CJ Opiasa. Huy, kukumpara mo dito kay Chelsea Manalo na grabe talaga ang pagluto nila. Okay, mabuti lang ngayon kasi malinis yung ginawa nila unlike doon kay Michelle D na talagang merong bakas. Okay, doon sa screenshot na lumabas, nag-leak sa social media is kasama itong si Michelle D and then yung in-announce doon sa sa stage is wala na itong si Michelle D. So talagang ngayon masasabi natin yung 2020 is yung pagluluto-luto nila dito sa mga winners. So ngayon mga kapolitika, ang ating nakikita ahead of time is baka merong baka itong crisis dito sa Miss Universe ay lalala and then hindi natin alam, baka ma-overtake na sila ng mga ibang minor pageants. Most especially na yung ibang mga bansa ay talagang nagrereklamo na nga rin dito sa Miss Universe sa pamumuno ni Anja Carotatip. Yun ay kung hindi nila babaguhin ang kanilang estilo at talagang papairalin pa rin nila yung corruption at yung politika dito sa kanilang beauty contest. Okay?
So number 1 na po itong Miss Grand International base dito sa mga boto ng mga Pinoy na kung saan is hindi na nagustuhan yung production, hindi na nga maganda yung production, hindi pa naging maganda yung resulta. So talagang hindi na nagustuhan ng Pilipino mga kapolitika ang pamamalakad dito sa Miss Universe. So ano yung masasabi dito sa pa-survey ng Mixology na kung saan is hindi na po number 1 ang Miss Universe para sa mga Pinoy, and then yung itong issue na crisis umano sa Miss Universe, ano ang yung masasabi mga kapolitika kung kayo ang tatanungin? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. The first P is beauty pageant. We are undeniably number 1 beauty Olympics in the world. Do you agree? Yes. Are we number 1 in the world? Yes. Because we have Miss Universe here. Yes. Second P here is a platform. Platform we would love to, just what our moderator just said. We give the voice to the voiceless. Never heard of the stories. You have to see our Miss Universe platform. Human story, very touching. So you can be inspired by them. Particularly the story from Victoria. She is the aspiration of so many people and can become the iconic woman of the world, literally. So that is the second part of the platform, and the last one is products. We would love to be at your home from the morning until at night time. Top-notch lifestyle brand. So you're gonna see a lot of nutrition, fashion, cosmetic, skincare, to all the swimsuit and also sportwear, which we all exhibited in the show. Today, do you love the show? Yes. Yes. And that is what we call revolution of beauty pageant. This is Miss Universe. Welcome everyone also to our family. So we are going to have the lifestyle product, lifestyle brand for every one of you, and Victoria will carry that brand for the whole year round. Give her a big round of applause. Thank you. You ready to work? I am ready to work. Yes.